Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 2:16. So you will be delivered from the forbidden woman, from the adulteress with her smooth words. So sa Tagalog, ilalayo ka ng karunungan sa masamang babae na gustong umakit sa iyo sa pamamagitan ng kanyang matamis na salita. Napaka-importante po na itong verse po natin, Proverbs 2:16. Kasi sa panahon natin na ngayon, alam natin na maraming nawawasak na pamilya. Because meron palang ipinagbabawal na babae or pinagbabawal na lalaki. Hanapin natin yung karunungan sa ating Panginoong Diyos. Let's seek the wisdom of our God. At yung karunungan ng Diyos, kapag in-apply po natin sa buhay natin, ilalayo ka nito sa masamang babaeng na gustong umakit sa iyo sa pamamagitan ng kanyang matatamis na salita. Tayo kasi pwede tayong magkaroon ng prinsipyo. Nagkaroon tayo ng knowledge. Ngayon kapag yung knowledge na yon in-apply mo sa buhay mo, nagkakaroon ka ng prinsipyo. Meron kasing may knowledge, pero alam mo lang yon, pero hindi mo kayang i-apply sa buhay mo. So, dapat nagkakaroon ng kaalaman, ng knowledge, at nagkakaroon tayo ng prinsipyo. Example, meron kang natuklasan na salita ng Diyos. Karunungan yon, tapos in-apply mo sa buhay mo. That is wisdom. Ibig sabihin, marunong ka sa buhay kasi kaya mo i-apply sa buhay mo. Pag meron kang kaalaman, meron kang prinsipyo. So, yung forbidden woman and forbidden man, ito yung mga someone who please the physical needs, emotional needs, sexual needs. Yung ipiniplace yung isang tao. Ibig sabihin, naaabot nito yung pangangailangan natin, pangangailangan mo, emotional, physical, sexual, but it's outside the boundaries of our Lord Jesus Christ. Example, meron kang asawa, 'di ba? Tapos yung asawa mo hindi mo na-meet doon yung mga physical or emotional needs mo, pero nahanap mo yon sa ibang tao, sa ibang babae or sa ibang lalaki, natagpuan mo sa kanila. Kahit hindi mo asawa, pero still outside the boundary of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi ka kasal doon, wala kang legitimate relationship with Him. Diba? Ito yung mga forbidden men and forbidden woman. Ganon din, applicable din po to sa single. Kasi, kayang imit nito yung needs natin physical, emotional Yung tipong walang plan, naranasan mo na may ka-relation kayo, yung tipong walang plan na magpakasal sa'yo or maging couple ka. Yung mga paasa people, yan, meron yan. Yung tipong alagaan ka, okay, pero walang intention na makasama ka habang buhay. Still, it brings chaos. Wawasakin pa rin ito yung puso mo, yung puso natin, ng puso ng bawat isa. And those are the forbidden men and women. Someone who wrecks the God design for the family. Ito po yung tao na kayang wasakin yung disenyo ng Diyos para sa pamilya. Pwedeng kabit or ibang tao. Pwede nga kahit sa simpleng chat lang Kasi doon nagsisimula yun na, hello, kamusta ka? Kumain ka na ba? Yan. Doon nag-start yun. Kapag meron kang nakatabi or na-encounter na kayang wasakan yung pamilya mo, sa buhay mo, yung relationship mo, ito yung mga forbidden people na kailangan mong iwasan. Kasi sila yung mga flirt people, yung nagpapakita ng attraction at pinagpapakitaan ka ng pagbutot. Attracted siya. Alam mo yun? Wala talagang clear na intention na makasama ka sa future. This person makes you feel right and always make you feel good about yourself. Yun ang mga ipinagbabawal na lalaki at babae. Why? Bakit natin nasabi, na feel good ka nga No.
Because hindi kaya netong sabihin sa harapan mo, straightforward na mali ka. Ang sasabihin nila, yung magagandang bagay, yung matatamis na salita, para ma-hook ka. And make you feel good about yourself. That is the forbidden person. Malalaman mo lang kapag nasa tamang tao ka, kapag yung tao na yun, kayang sabihin sa harapan mo, sa mukha mo mismo na mali ka, nasa tamang tao ka. Yung nakikita lagi yung mali mo, totoong babae yun, totoong lalaki yun. And sometimes, yung sasabihin nila masakit talaga yun, kasi straight yun eh. Pero, yun yung kayang makasave sa buhay mo. Hindi gagamit mga smooth words na matatamis na salita. Kasi yung matatamis na salita, it is the path to death, patungo sa kapahamakan. At ilalayo ka neto sa karunungan. Hindi kayang protektahan yung relationship, yung family mo. Ilalayo ka sa pamilya mo at ilalapit ka sa threat of danger. So do not always put yourself into trap. So meron namang mga third party na forbidden man and forbidden woman. Example, meron kang karelasyon tapos meron kang may third party. Hindi mo pwedeng sabihin na sila yung forbidden man and woman. Kasi baka ikaw ang forbidden man and woman. Ikaw pala yun. Ikaw pala yung pinagbabawal na lalaki, pinagbabawal na babae. Kasi hindi natin pwedeng isisilagi sa ibang tao. Pwedeng tayo pala yun. Tayo yung marupok. So do not fall on smooth or satisfying words. Yung mga matatamis na salita, yung makayang i-comfort ka at masatisfy ka. So let us seek God's wisdom and by God's grace live accordingly. Hingin po natin yung wisdom sa ating Panginoon, how we should run our family, how we should run our relationship, our spouse. Remember, always seek God's wisdom and by God's grace, ma-apply po natin sa buhay natin yon. Kasi imagine kahit mga pastor, mga Christian leader, napapall into temptation. Si David nga yung malapit sa puso ni God, close ni God, na fall into temptation, natukso sa babae. Tao po kasi tayo, walang excuse sa atin. So, natatrap talaga tayo, kaya nga dapat, let's seek God's grace and according to His wisdom. Kaya, lagi mo tatandaan na accountable ka sa buhay mo. And, tanungin mo yung sarili mo. Kung naka-experience ka ng ganito sa past, o ngayon na iraranasan mo, maging accountable ka sa buhay mo. Humingi ka ng wisdom sa ating Panginoon na i-guide ka. And gusto ko i-share sa itong prayer na to. Father, the God of all grace, I pray that you will deliver us from falling into temptation. We pray that when we tempted, you will extend your grace upon us, upon me, upon each one of us, to save us, me, from the forbidden man and woman. Save me, save us, not just from the him, her, but to save us, or save me from the simple self as well. Delivered each one of us from the own simple desires. Help me to keep the integrity and the family intact. By the powerful name of you, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you everyone and God bless. Hope this verse will help you. Good night everyone.